Dahil sa inyong request, eto na ang part 2 ng forearm muscles. Welcome to the Pinoy Anatomist channel, and this time pag-usapan natin ang posterior forearm muscles. Karamihan ng muscles sa posterior forearm ay nagmumula sa lateral epicondyle ng humerus. At dahil nasa posterior side sila, karamihan sa kanila ay responsible sa extension ng wrist, fingers at thumb. Kaya maraming muscles dito ang may salitang extensor. Tulad ng anterior compartment, marami din ang muscles sa posterior. Kaya para hindi tayo malito, i-group natin sila into superficial and deep group. Sa superficial, unahin natin ang lateral trio. Ito ay matatagpuan sa radial side at kabilang dito ang brachyradialis, extensor carpi radialis longus at extensor carpi radialis brevis. Magkakatabi ang tatlong ito sa lateral side ng forearm kaya nga tinatawag silang lateral trio. Ang brachyradialis ay kabilang sa posterior compartment muscles. At kahit nasa posterior ito, ang main action nito ay flexion of the elbow. Samantala, ang extensor carpi radialis longus at extensor carpi radialis brevis ay parehong nag-e-extend ng wrist. Madali lang tandaan ang pangalan. Extensor, ito yung action. Carpi, ibig sabihin ay wrist. Radialis, ibig sabihin ito ay nasa radial side. Longus, ito yung mas mahabang muscle, samantalang yung brevis, ito naman yung mas maiksi. Sa ulnar side naman ay may isa pang wrist extensor at yan ang extensor carpi ulnaris. Mag-isa lang ito, hindi tulad ng ECRL at ECRB. Sa pagitan ng mga wrist extensors ay ang mga finger extensors at yan ay ang extensor digitorum at ang extensor digiti minimi. Ang extensor digitorum ang pangunahing extensor ng apat na daliri maliban sa thumb. Bukod dito, may sariling muscle at tendon din para sa little finger o hinliliit at yan ay ang extensor digiti minimi. Cute ng pangalan, no? At para makumpleto ang superficial group, may isa pang maliit na muscle dito at yan ay ang anconeus. Ito ay tumutulong para i-assist ang triceps brachii para sa extension ng elbow. Punta naman tayo sa deep group. Dito naman mayroon tayong supinator, extensor indicis, at ang three muscles associated with the anatomical snuff box. At yan ang abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, at extensor pollicis longus. Unahin natin ang supinator. Very straightforward ang aksyon, supination of the forearm. Kapag iniikot natin ang forearm para humarap patihaya ang palad, yun ang supination at yan ang trabaho ng supinator muscle. Index finger natin o ang hindoturo ay may sariling muscle at yan ang extensor indicis. Indicis, ibig sabihin ay index finger. Finally, the three muscles associated with the anatomical snuff box. Ang anatomical snuff box ay isang maliit na triangular depression sa dorsolateral side ng wrist na mas nakikita kapag ini-extend natin ang thumb. Ito ay binubuo ng tatlong muscles at ang tendons nito ang nagiging borders ng anatomical snuff box. Para madaling tandaan, dahil ang mga muscles na ito ay nagpapagalaw ng ating thumb, kaya itong tatlo ay may pollici sa pangalan. Hango ito sa salitang pollex na ang ibig sabihin ay thumb. Ang isa dito ay abductor at ang dalawa ay extensors. Dalawa dito ay may salitang longus at napapagitnaan nila yung brevis. Yung tendon ng abductor pollicis longus at extensor pollicis brevis ay laging magkatabi. Sila yung nasa lateral side at nakahiwalay at nasa medial side naman yung extensor pollicis longus. Pagdating sa nerve supply, ang posterior compartment ng forearm ay natatanging sinusuplayan ng radial nerve. At tandaan, walang exception to the rule dahil lahat sa posterior compartment ay sinusuplayan ng radial nerve. So paano mo matatandaan ang posterior compartment muscles? May dalawang layer of muscles dito, yung superficial at yung deep. Sa superficial, meron tayong lateral trio sa radial side at may extensor carpi ulnaris naman tayo sa may ulnar side. Nandito din ang mga finger extensors at ang maliit na anconeus para sa elbow extension. Sa deep layer naman, nandun ang supinator, isang finger extensor na specific for the index finger at ang muscles associated with the anatomical snuff box. Tandaan, lahat ng mga muscles dito ay innervated by the radial nerve. Gets mo? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo sa friends mo para hindi rin sila malito sa posterior forearm muscles. Don't forget to like, share, and follow the Pinoy Anatomist para updated ka sa mga bagong anatomy reviews, challenges, at quizzes. Till next time, this is Dr. JC saying kapag marami kang alam, hindi ko lelat sa exam. Goodbye!